Hello! Have a blessed day, everyone. This is me, Super Shay again. It's another day of kwento. So, yesterday, feeling ko napaka-heavy nung kwento ko kahapon eh. So, let's make it a very, very light kwento today about my life. Okay. Pero, connected pa rin siya doon sa previous videos ko. So, after nung last suicide ko, hindi pa natapos doon. Hindi pa talaga natapos doon. So, inuwi ako ng mama ko sa Pampanga. Inuwi na nila ako. So, gusto ko pa rin mamatay. Alam mo yun, di ba? Ayokong kumain, di ako kumakain, di ako lumalabas ng kwarto. Nasa loob lang ako ng kwarto. In-isolate ko talaga yung sarili ko. As in to the point na, alam mo yung mama ko, hindi ko alam kung natatandaan pa ng mama ko to. Pero I remember, o-open niya yung TV. Meron pang nanonood siya yung 700 Club ba yun? O, 700 Club. Tapos magpe-pray over siya sa akin. Ganun. So, hanggang sa yung friend ko, si Kima, tumawag. Sabi niya, meron kasing school yung mother-in-law ko, sabi niya, si Mrs. Go. Sa akin yung canteen, gusto mo mag-work ka sa akin, sabi niya. So, I think that time, I need to do something para umalis ako ng bahay, lumabas ako, and I'll start a life para makalimutan ko yung mga nangyari sa akin before. So, pumayag naman si mama ko na mag-work ako doon. So, to make the long story short, tumira ako kay Kima. So, tumira ako kay Kima, nag-work ako dun sa Infant Jesus School, dun sa canteen. So, hinelp ko siya dun. So, yung story ko today is about a book, The Purpose-Driven Life book by Rick Warren. So, na-mention ko na before si LJ. Si LJ, hindi kami yung typical na magkaibigan na magko-coffee, magsha-shopping. Hindi kami ganun. Hindi kami ganun magkaibigan. So, every time na magmi-meet kami ni LJ, it's either magkukwentuhan lang kami or pupunta kami sa merong Christian bookstore sa Bart Mall. Kung sino man nakakaalam nun lugar na yon sa Angeles. Sa taas nun, may Christian bookstore. So, every time na magmi-meet kami, pupunta kami doon. Wala lang. Magtitingin-tingin lang kami ng mga books, ganon. Tsaka, magbabasa-basa kami ng mga inspirational books. Pero hindi kami bumibili. Wala kami pambili. Kasi wala pa akong work that time. So, pumupunta lang kami doon para makapagbasa. Tsaka magtingin-tingin. Pero may isang book doon na gustong-gusto ko. Na gusto kong bilhin, kaso wala akong pera kasi nga hindi pa ako talaga nagwo-work. Wala akong pambili kasi medyo that time kasi more than 20 years ago na yan, no? Para sa akin pricey siya. So, hinayaan ko na lang. So, sabi ko, one day bibilin kita, one day mapapasakin ka, sabi ko. Di hinayaan ko na yun. Pero every time talaga pinapaalala niya sa akin yung book na yun. Ano ba naman yung mga chances? Sumakay ako ng jeep. Tapos yung jeep merong karatula dun sa jeep. The Purpose-Driven Life, sabi niya. Tapos may mga Bible verse na nakalagay dun. Ano ba naman yung chances, diba? Tapos pag-uwi ko, binuksan ko yung TV. Yung pinapalabas nila is about the purpose-driven life. Parang sabi ko, gusto ko talaga makuha yung book na yun, sabi ko.
So, ilang ano yung, ilang years yung lumipas. Ilang years yung lumipas. So, eto na nga. So, that was before. Ilang years yung lumipas. So, eto na. Nakinakima na ako. Tumira na ako kinakima. Nag-work na ako dun sa school. So, one day, si Kima umuwi ng bahay. Ang dami niyang dalang books. Dami niyang dalang books. Sabi niya, Shay, yung mother-in-law ko, sobrang dami na ng libro dun sa bahay nila. Yung mga pinamimigay ng mga teacher siguro, or friend, or whatever, ganyan. Sabi niya, wala na siyang paglalagyan. Kaya pinadala niya to. Sige, siguro yung mga books, mga nasa 30 plus na books, yung mga nandun na dala-dala ni Kima. Sabi niya, kuha ka dyan, sige, kuha ka kung ano yung gusto mo, sabi niya. Tapos nakita ko yung book na gustong gusto ko years ago pa, na gusto kong mabili, na hindi ko nabili. Nakita ko siya, yung The Purpose Driven Life. And I want to show you guys. Ito siya. Alam nyo, naiyak talaga ako. Sabi ko, ano ba naman to, Lord? Sabi ko, napakabait mo naman. Alam mo, wala akong pambili. Hinatid mo pa siya. Sabi ko, tapos, nakabalot pa siya kagad, sabi ko. Tapos, binuksan ko yung pages. Binuksan ko yung mga pages. Kung makikita nyo, meron pa siyang dedication, Mrs. Go. Hindi ko makilala kung sino yung bumili nitong book na to eh. Pero at that moment, I felt that this is for me. So that's after yung after nung nung suicide ko. Parang feeling ko, it is really for me. Parang binigay sa akin to ni Lord. Parang hinatid niya to. And He wants me to know that meron pa akong purpose dito sa mundong to. Parang it's meant to be na mapasakit to, na mabasa ko siya. And it says, the purpose-driven life. That's when I realized na, meron talaga siyang purpose for me. Na-amaze talaga ako. Sa ilang years ko na siyang gustong bilhin, hindi ko siya nabibili. Hinatid niya sa akin, naka-cover pa, yan. Sabi siguro ni Lord, ayan. Tagal mo nang gusto yan, di ba? Yan, binalot ko pa yan. So, binasa ko siya. Every time na babasahin ko siya, actually, may mga sulat-sulat pa ako dito. Mga realization. At may mga date pa. 2005 nung nag-start akong basahin to, 2005. That's long time ago. Na-amaze lang ako kasi marami rin ako natutunan about this book, and it gives me more word of God about sa purpose niya sa buhay ko. It's amazing. Minsan, hindi natin napapansin, may ang dami nating miracles. Little things, miracles in life na hindi natin napapansin. Pero million little miracles na hindi na natin mabilang. Sana we'll start counting our blessings from now on. Start counting our blessings. Hindi lang yung hinihingi natin sa Kanya. Pero I hope we'll start thanking God sa lahat. Sa lahat ng binibigay niya sa atin every day. At saka kapag gumising pa tayo every day, it means meron pa tayong purpose dito sa mundo. I hope we'll continue to walk with the Lord, give thanks, praise Him, kasi napakabuti niya. God is good all the time, and He's always with us. I hope you have a good day, everyone. Have a blessed day. Until my next kwento. Bye.